Yan sila. So, ito siya. Yan, ganyan yung itsura niya. So, titignan natin kung meron tayong gas na para dun sa maliit nating lutuan. Kung meron, dito natin ito lalagain. Kung wala, dun sa loob. The moment of truth. Perfect mga katunyang. Grabe, solid. So what is up mga katunying, magandang hapon po sa ating lahat. At nandito na naman tayo syempre sa ating garden. At nandito na nga yung ating mga alaga mga katunying. So sumasalubong na sila. Kakaut lang kasi natin sa trabaho mga katunying. At i-check muna natin sila dahil ngayong araw ay bubuksan na natin yung ginawa ni Dea na salted egg mga katunying. Dahil nung ako'y nasa Pilipinas na nagbakasyon mga katunying, ay siya ang nag-handle nitong garden natin. At yung mga na-harvest niyang itlog mga katunying, yung iba doon ginawa niyang salted egg. At ito na nga siya mga katunying, dalawang container. Hindi ko alam kung ilang piraso itong mga katunying, pero ang sabi niya sa akin pwede na daw to. Kaya bubuksan na natin mga katunying. At the same time mag-iihaw tayo ng talong. So doon natin iihawin mga katunying. Nandito pa nga yung mga plastic bottle natin. Kung naalala nyo mga katunying, ay nag-iipon tayo ng plastic bottle para ipalit ng points. So sa kasalukuyan mga katunying is meron akong mahigit kumulang 2,500 points. O ang katumbas mga katunying sa NT ay 250 NT. So punti-unti mga katunying ay nadadagdagan ng nadadagdagan. Kaya sa ngayon papakainin muna natin itong mga alaga natin. So yung ang ipapakain natin ngayon mga katunying is yung natirang feeds kasi nung mga nakakulong pa tong mga manok natin na to, hindi nila naubos, kaya kailangan ko ipaubos yung para hindi masira, sayang naman. Ay, maapakan kita. Ayun na sila oh. Yun oh. Sayang naman mga katunying kung hindi natin papaubos sa kanila. Kaya yan, saglit lang. Pakainin muna natin sila. Pag naubos yan mga katunying, focus na sila sa darak. So pag naubos ang kanila to mga katunying itong feeds na to, kasi konti na. So ang ginagawa ko mga katunying is pang-snack na lang nila tuwing hapon. Tuwing hapon to na lang yung pinapakain ko sa kanila. Dami ng manok natin. So sa kasalukuyan mga katunying, meron tayong 15 na manok at 5 pato. So ito na, 2, 4, 6, 8, 10. Tapos 1, 2, 3, 4, 5. Laki na ito. Oh, grabe ang bigat. Tapos meron tayo 5 pato mga katunying. Wala dito isang pato natin. Baka nangingitlog. Nandun yung isa. Dito yung... Ay, nandun pala. Ito na siya. Nahiya siya mga katunying. Pagka na pupunta dito sa loob, wala namang magkain. O bukas ulit. Pero wag natin pakain lahat ng sabay-sabay mga katunying. So bali ito yung ating mga alaga. Yan sila. So ngayon mga katunying ay bubuksan na natin the moment of truth, yung ating salted egg. Nang sa ganun ay mailaga na natin at makita natin kung ano ang pinagkaiba ng salted egg ni Tunying sa salted egg ni Dea. Hindi ko pa alam kung ilang piraso itong mga katunying, kaya tatanggalin na natin ng mahugasan. So yung mga katunying, bababa muna natin itong talong dito sa baba. Ilagay muna natin dito kasi kakailanganin natin ng space. Hindi ko kasi nakita kung paano niya ginawa ito mga katunying. Kumbaga sinabi niya sa akin is nagawa na. Sabi niya sa akin, ginawa kong itlog malat yung ibang itlog ng pato natin, sabi niya. Kaya okay lang mga katunying. So yung ginagamit pala itong plastic na to mga katunying, itong plastic na to is ang laman niya tubig. Ginagamit to upang lumubog yung itlog. Kumbaga pampalubog to mga katunying. Kasi kapag ang itlog bagong lagay sa dito sa lagayan natin mga katunying, lumulutang yung iba dito. So para lumubog siya at maalatan siya lahat, nilalagay itong mga katunying para pandiin sa itlog at lumubog sa tubig.
para pantay yung pagkakaalat niya. So dito sa unang container natin, hindi ko alam kung ilan. So bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So dito sa isang container natin mga katoy, meron tayong 12 eggs. So buksan naman natin itong isang container natin. So meron, syempre mga katoy, kapares lang, meron siyang tubig na nasa ganito, nasa plastic para lumubog yung tubig natin, ay lumubog yung itlog. So may mga ano. So 1. Ay, ano na pala yun? 12. Ba't magkaiba ng kulay? Ay, itong brown mga katunying is itlog ng manok pala. At itlog ng pato itong mga puti. Kasi yung shape niya magkaiba. So, ilan na yun? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Kitang-kita na talaga yung ano nyo. 15, 16, 17, hindi kasha. 18, 19, 20, 21, and 22. So ibig sabihin mga katoy, itong isang ano natin, isang container natin, 10 lang yung laman. Tapos itong kabila naman mga katunying is 12. Kaya total of 22 mga katunying. Ngayon huhugasan natin to dahil may mga ano siya, yung mga namumuong asin dito sa paligid niya. Kailangan natin itong hugasan. So kukunin natin yung tubig. At para hindi makalat, syempre, lalagyan natin dito sa kawali. So may dala-dala akong kawali dito. Pero hindi natin ilalagay dito tong mga itlog mga katunying, kundi i-steam natin tong itlog. Tapos habang ini-steam natin tong itlog mga katunying, mag-iihaw tayo ng talong. So doon natin sa loob ano to, i-steam. Teka, ang lakas ang tubig tayo. Ba't ko na lang igiban? So ayun o. Yun. Hugasan na natin mga katunying. Kukunin lang natin yung steamer. At ito na mga katunying, ang ating mahiwagang steamer. So dito natin to isasalang o dito natin lalagay. Hindi natin idedirekta sa tubig. Nang sa ganon ay hindi siya magkabitak-bitak. Kasi hindi ko alam mga katunying kung bakit sa tuwing lalaga ako mga katunying ng itlog is babasag siya. Saka syempre mga katunying, hindi naman tayo expert sa paggawa ng salted egg. Siyempre, bumabase pa rin tayo sa ating experience. So nakailang ulit naman na tayong gumawa ng salted egg mga katunying at success naman. Pero siyempre, hindi pa rin maiwasan ng minsan sumasablay. Try and error lang talaga mga katunying. Okay lang, hindi naman pang commercial ika nga nila. Kaya okay lang yan. At least sinusubukan natin mga katunying. Wala namang mawala kung susubukan eh. Sana kaya niya sa isang latag. Hugasan ko siya kasi may mga namuong asin. Sigurado maalat to. Yan, ganyan yung itsura niya. So titignan natin kung meron tayong gas na para dun sa malit nating lutuan. Kung meron, dito natin ito lalagain. So itong mga katunying galing pa ng Pilipinas to. Nilagay ko sa hand carry ko mga katunying. Kaso na-detect nila dun sa ano, tapos pinalabas sa akin. So sabi ko, ay tinatanong nila sa akin kung nagamit na ba. Sabi ko hindi pa po kasi bagong-bago pa. Meron pang tag price mga katunying. Binili ko to doon sa Pilipinas dahil mas mura kaysa dito mga katunying. Meron naman to dito pero mas mura kasi doon. Kaya doon ako bumili. Kaya sabi nila nag-i-spark sabi mga katunying doon sa ano. Pero sabi naman ng isa okay lang kasi inamoy-amoy pa nilang ganun, hindi pa naman nagagamit sabi. Kaya pinalusot mga katunying. So
Siyempre, ito na yung gagamitin natin. Ay, nakabukas. Anong sarang dito? Nakabukas. Pabaliktad yata yung sara natin. Yun. Yun mga katunying, unang gamit. Ay, hindi pa pala nakabalugtot. So bali ito yung binili ko mga katunying dahil pwede nating dalhin kapag magkakamping tayo. Alam nyo naman kami ni Kafeng yung minsan mga katunying ay kung saan napapadpad. Kaya ito yung napili kong bilhin. So isasalang na natin. Pagpasensya nyo na yung steamer natin dahil nawala na ng isang kamay. Umuga. Yun. Yun na yan. Kasama na sa partida yan. Uy, one click. So hihintay na lang natin pa mga katunying na maluto. Sana umabot yung gas natin. Ito naman, itatago natin para magamit pa natin sa pagliligpit. So yun, next natin mga katunying ay mag-ihaw tayo ng talong. So, ito naman yung gagamitin natin, uling mga katunying. Siyempre, gagamit tayo ng pangmalakasan. Thank you. Yung hilbrook. Ang mahal ng uling dito mga katunying. Hindi tulad sa amin sa Pilipinas. Mura lang. Yung isang sako mga katunying is 250 na yung bili na yung benta namin kasi kami yung gumagawa. 250 lang yung benta namin mga katunying. Isang sako na yun, yung 3 lata kung tawagin. Pero dito mga katunying, may kasama pang plastiko, madaya oh. Hindi naman tuling eh. Papapagayin lang natin mga katunying. So yun mga katunying, kumukulo na yung ating pinapakulong itlog. Tran, oh di ba? Mga asok-asok mga katunying. At the same time, yung ating pabaga ay nagbabaga na siya. Kaya isasalang na natin mga katunying. Kulang tayo ng pangdako. So kailangan kasing patayin yung apoy niya. Hinilid natin to para hindi mausok. Kasi kailangan lang natin baga mga katunying. Hindi natin kailangan nung apoy-apoy niya. Kasi masusunog agad yung ihawin natin kapag may apoy-apoy yan. Ayan. Mas lalagyan na natin tong ihawan natin. Tapos syempre bago natin to isalang mga katunying, kailangan natin tong tusok-tusukin ng tinidor. Sa mga hindi po nakakalam mga katunying, hindi ko din po alam. Pero sa pagkakaalam ko mga katunying, tinutusok-tusok to ng tinidor para hindi siya mag lobo-lobo mga katunying. Basta ganun yung pagkakaalam ko. Pero kung ano nyo po mga katunying, kung ano po yung talagang dahilan kung bakit tinutusok ng tinidor to. Kasi syempre, ito na yung kinalakihan ko mga katunying. Kaya dala-dala ko na. So sa tuwing nag-ihaw kami ng talong mga katunying dun sa amin, ay ganito yung ginagawa namin. Ayun, pare ko, may tusok. Para yata pumasok sa loob o para maluto agad. Kaya nilalagyan ng ganito. Masarap ito ihawin mga katunying dahil kaka-harvest lang kaninang umaga. Pare ko, mainit. Yun. Hintayin muna natin itong maluto mga katunying. Siyempre habang nag-aantay tayo ng ating iniihaw. So, shoutout po muna natin kina Ma'am Elisa P. de Guzman from Davao. Good afternoon po mga katunying. At kay Ma'am Agnes Gabrielio, at kay Ma'am Lorna Ramos, at kay Sir Jeffrey Fishing Vlog, kay Miss Soriano, kay Ma'am Josephine Valeriano, kay Ma'am Lilia, kay Ma'am Paz Eliasar, at kay Mr. niya pa na si Sir Jesus Eliasar, at kay Sir Marlon Eliama or Sir Marlon
Ilama from Pangasinan. So Kabaluyan. Mag-ingat po kayo palagi mga katingat. Thank you so much po sa lahat po ng walang sawang sumusuporta po sa atin. At syempre, shoutout din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Sana'y mag-stay po kayo mga katingat dahil marami pa tayong mga videong pagsasamahan. Kaya tapusin na natin ito mga katingat habang inaantay natin yung ating salted egg. At mamaya magbubukas tayo ng salted egg. Let's go! At ayun mga katunying, inaabot na tayo ng gabi sa pagluluto at pag-iihaw. So ito na pala yung update mga katunying. Ayun, no? Ito na yung inihaw natin mga katunying. Ayun, no? Sarap partner. Tapos syempre ito na yung ating nilagang itlog na maalat. Uy, mga asok-asok. Ayun, no? Ay mga katunying, bali bagong luto. Ay kumainit. So bagong luto, ito na po lahat yung naluto natin. Ito din yung talong. Magandang partner mga katunying. So syempre hindi tayo papayag na walang taste test. Yan. Meron tayo ditong sangkalan, kutsara, tsaka kutsilyo. So ilalagay ko muna tong mga itlog dito mga katunying sa basket. Lalagay muna natin dito lahat para maibaba natin tong kaserola natin. Sige, mainit. Aray mo. Ouch. Malakas na yung ipit eh. Point. Baka kasi hindi tayo kumuha ng pangkuha, no? Yun, no? Yan. Ni laksat sama aja may isa. Ni. Yun. Ibababa ko lang ito mga katunying. So titignan natin yung texture niya mga katunying. Kung solid ba. Pero mainit eh. Palaran. Oh, lutong. Tingnan natin yung loob niya. Init. Moment of truth. Ito siya mga katunying, no? Diba? Ba't may itim? Ano to? Wow! You want? So ito siya mga katunying. Yan. Aray ko, mausok pa oh. Ito yung pato. Tapos ito naman yung sa manok. Ay, mainit talaga. So yung kutsilyo natin may balat ng talong. Ah. Sarap. Ito naman yung texture ng ating itlog malat na gawa sa itlog ng manok. Yun o. Diba? Siyempre mga katunying, masarap yan pag may partner na talong. Try natin. So dito, kuha tayo ng talong. Putulin natin. Siyempre buksan natin, baka mamaya meron palang bantay. Diba? Kasi lalagay natin ngayon tong itlog na salted. Ah, panas banget lah. Aw, aw, aw. Init. So mga katunying. So tapos i-test natin. Perfect combination to mga katunying. The moment of truth. Perfect mga katunying. Grabe, solid. Solid mga katunying combination niya. Talong tas itlog maalat. Isa pa. Susubukan niya to mga katunying. So, inihaw na talong. Tapos, homemade na itlog maalat. Kaya yun mga katunying, magpapalam na tayo sa ating vlog ngayong gabi dahil ginabi na tayo. Kaya maraming salamat po sa pagsama sa akin palagi mga katunying. At thank you so much din po sa walang sawang suporta sa akin at sa aking mga kasama. Mag-ingat po palagi mga katunying. Saan man po kayo naroon. And God bless po. Bye bye.